Isa sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Diretso sa mga naglalagablab na balita mga kasama, saglit lamang po at DZXL Breaking News. ang lungga ng Concepcion Criminal Gang nilusob po ng PNP sa Libon Albay. May balita si Leo Barciliano buhat sa RMN Legazpi. Leo, radyo mo. Patuloy ngayon na nagpapalitan ng putok ang grupo ng Gilbert Concepcion Criminal Gang sa barangay Bulos-Bulos, bayan ng Libon, sa katulong distrito ng lalawigan ng Albay. Sa oras ngayon na pinarating dito sa kapagsalitaan ni Police Chief Superintendent Abogado Clarence Villanueva Ginto, ang grupo ng Regional Public Safety Management Battalion ay naka-alerto na para sumaklulo at nagresponde sa nasuportahan ang Anti-Police Provincial Cabinet Pinamunuan naman ni Police Senior Superintendent Trevin Diandante Sudsud. Matatandaan itong grupo ni Gilbert Concepcion ang siyang pumaslang kay Makati Engineer Nelson Morales sa bayan ng Ginabatan at tinasangkutan niya ito sa ilang mga patayan ng mga local elected official at ilang mayayabang sa katatang distrito na nabanggit na lalawigan. Ayon kay Police Superintendent Renato Batalier ay magpapadala pa sila ng reinforcement team pala rito sa Regional Command patungo naman sa nabanggit na lugar na ongoing ngayon ang bakbakan. Kasama mo sa RMN Legacy para sa DZXL 558, Leo Barciliano. DZXL Naglalagablab na mga balita. Salamat Leo sa balita mo niya yan, Leo. Sa kabilahon na umiiral na gun ban, isang retiro lamang na bombero ang pinagbabaril at napatay ng hindi ho nakilalang suspect na sa Santo Tomas, Batangas. Seryoso itong balitang ito, no? Seryoso po ito. Nakilala ho ang biktima na si FO3 Mario Suwayan, 56 na taon ng edad, taga San Pablo City at dating nakatalaga sa Santo Tomas, Batangas Fire Station. Napatid na nagja-jogging ho yung biktima. Makinig kayo, kanina umaga, nang lapitan ito, eto na naman, yung riding in tandem. At biglang pinagbabaril gamit ang kalibre 45. Kagad naman namatay si, yan na nga ba, mag-ingat sa mga magja-jogging, lalo kung may bantaw kayo sa buhay. Si Suwayan matapos magtamo ng 4 na tama ng bala sa katawan. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo ng mga suspect sa pamamaril. Naglalagablab na Eto pa. mga balita. Sa kabila po umiiral na gun ban, isang kare-retirong bombero naman ang pinagbabaril at napatay na hindi pa nakilalang suspect sa may Santo Tomas, Batangas. Yan yung balita ko kanina. Ayan ang sinasabi ko eh. Ay, ulit lang natin. Baka hindi nila napakinggan. Ngayon, aabot po sa 1 milyong piso na tangay na 5 hold-upper mula sa 2 negosyante sa Carmona, Cavite. Talaga nagagawa ng jogging Na mga balita. Ayon sa mga biktima sila Vicente Orabia at Marivic Ocampo, nakasakay sila sa nilang kotse na bigla silang harangin ng mga sospek na magkakangkas pa sa 2 motorsiklo. Ang kwento pa ng 2 mga kasama, lumapit po ang 2 sa mga sospek, tinutukan sila ng baril at saka kinuha ang bag naglalaman ng 1 milyong piso. Pagkatapos makuha ang kanilang pakay, umalis sa mga sospek na parang walang nangyari. Ano ka ba sinasabi natin, dapat yung mga motorsiklo na yan i-abolish? Ay nako, ang Department of Justice tuloy hindi mo nakikilos. Ito ho doon sa pagsadsad ng USS Guardian sa Tubata Harif. Isa pa yan. Sa pa yan ng problema. Parang motorsiklo lang, sumasadsad-sadsad, no? Ay balita si Angel Ronquillo buhat sa Maynila. Angel, radyo mo. Hindi nga muna makikilam ang Department of Justice sa issue na pagsadsad ng USS Guardian sa Tubata Harif. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, hihintayin muna nila resulta ng investigasyon ng Task Force Tubataha bago sila gumawa ng aksyon. Sinabi pa ni de Lima na wala pa kasing basehan kung agad-agad silang kikilos dahil may tuturing pa itong premature sapagkat wala pa silang hawak na supporting documents hinggil dito. Tugon ito ng kalihim, makarang dumulog ngayon sa araw sa DOJ ang grupong pamalakaya o panghilihin kay de Lima na gumawa ng legal na hakbang laban sa US Navy officials at 79 na crew ng USS Guardian. Nakasad pa sa liham na ibinibigay ng grupo sa kalihim na binalaan ng Tubata Harif Management ang USS Guardian na huwag pumasok sa bahagi ng reef pero hindi umano pinakinggan at ituloy pa rin lang pagdating dito nagresulta naman sa pagkasira ng coral reefs. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo. Naglalagablab sa 558. Isang senador ho hindi kontento sa pangakong pagbabayad ng US government sa damage sa Tubata Harif. May report si Grace Mariano. Grace, i-radyo mo.
Iniit ni Senator Francis Kiko Pangilinan na sampahan ng kasong kriminal ang mga sundalong Amerikano na responsable sa pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef. Paliwanag ni Pangilinan, malinaw naman sa nakapaloob sa Republic Act 10-067 na may parusang 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakabilanggo ang sinumang sisira o magdudulot ng pinsala sa Tubataha Reefs na deklaradong protected area. Ang pahayag ay ginawa ni Pangilinan kasunod ng paghingi ng paumanhin ng US government at pangako na babayaran nila ang napinsalan ng kanilang sumadsad na warship sa Tubataha Reefs. Di ni Pangilinan hindi ito sapat, kaya hindi dito dapat makontento ang ating pamahalaan. Sa halip, dapat anyang idetermina ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga dapat maging pananagutan ng naturang mga responsable sa insidente. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak, RNN. Sa 558. Counterintelligence Division ng PNP nagbagong anyo na. Kasama natin sa balita. Grabe naman ito. Rhea Mamogay, Rhea, iradyo mo. Nagbagong anyo na nga ang Counterintelligence Division ng Philippine National Police. Ito ang kinumpirma ni PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Servo Jr. Aniya, mula sa dating tinatawag lang na Counterintelligence Division sa PNP, naglagay o bumuo na ngayon ng Special Concern Section ng PNP. At ito ay pinamumunuan ni Senior Superintendent Attorney Noli Osaita. Si Attorney Osaita ay una na umanong naging regional officer ng intelligence group sa PNP Calabarzon. At maliban dito, marami na rin ani itong karanasan pagdating sa intelligence cases at operation. Magiging trabaho umano ng Special Concern Section ay tututok sa mga PNP personnel na nasasangkot sa mga illegal na aktibidad. Ginawa ng PNP ang hakbang na ito upang mas matutukan nga ang mga pulis na nasasangkot sa illegal gambling, illegal drugs at iba pang mga illegal activities na sangkot ang pulis. Ipinaliwanag naman ni Servo na ang Special Concern Section na ito ay hindi magko-conflict sa trabaho ng PNP Internal Affairs Service dahil magkaibaan niya ang magiging trabaho ng dalawang PNP division. Kasama mo sa Kampo Krami para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RNN. Naglalagap na mga balita. DZXL. Ulat Palaro. Oy! Masusihong pinag-aaralan ng PBA ang posibilidad na ipagpaliban ang season-ending Governor's Cup para mabigyan daw ng pagkakataon ng national team na makapaghanda sa pagsabak sa FIBA Asia Championship. Iho-host ng Pilipinas ang FIBA Asia mula August 1 hanggang 11 at payag umano si Commissioner Chito Salud na pagkatapos po ng torneo, posibleng sa August 18 naman ituloy ang Governor's Cup. At sa gitong parang daw po magkakaroon ng pagkataon ng mga players na huhugutin ng Smart Gilas Pilipinas mula sa PBA na makuha ang sistema ni National Coach Chot Reyes. Bibigyan ng kahit hanggang 2 buwan ng players na hihiramin sa Pro League para po mag-practice kasama ng Nationals. Ang Governor's Cup kasi magsisimula dapat Mayo 12 at matatapos sa July 28. Pero dahil malapit na ito sa FIBA Asia Game, ay inigsian na lamang schedule ng mga laro. Naglalagap na mga balita. DZXL. Showbiz Balita. Matapos ang Showbiz Balita, narito na po si Loli sa Showbiz. Leo, ikaw ba yan? Ako, hindi ito si Leo kasama ni... Okay. Oo, ito si... Leon. Si Boy Leon. Si Boy Leon. Boy Leon, ha? Loli, ikaw na. Ito si Boy Sipong. Dito nyo lang napapakinggan yung balita. Dala-dalawa rin. Inuulit. Loli, isa ka na. First time po yan ngayong linggo to. Loli! Nagulat ako kanina sa inyong dalawa. Bakit? Oo, grabe. Yung akala ko lang merong repeat ang radio ko. Ang monitor, nagre-repeat by itself. Hindi, sabi kasi ni Boss Janelle, pwedeng redundancy raw sa radyo. Ulitin. Kung binalita na ni Magandang Weng at everybody pwedeng ulitin ulit. Ganun. Kamusta ka na? Hello everybody and everywhere. I mean, wala nang dapat ipangamba ang mga super fans ni superstar Nora Honor. Walang himala. Nakalabas na siya ng ospital. Very good. Si Ate Guy. Matapos siya doon ay... Siyempre, pag nasa ospital ka, mako-confine ka. Ay, siyempre. Oo. Sa katunayan, back to work na ulit ang veteran actress at go agad sa taping ng kanyang TV show. Ay, may
show pa pala siya. Meron pa. Kahit nga raw nangihina pa, ay sumabak na yan sa trabaho. Remember, ay naisugod daw si, I don't remember. Pero sabi, remember daw. Okay, Friends of Verano, ikaw ba yan? Remember me? Si Ate Guy, makaraang isinugod daw sa ospital na high blood. Oo, nung pumalo sa 200/9,252. Ay, nako. Ang kanyang blood pressure. Hindi nun ha. Taas. Talagang siya lang ang kayang mag-blood pressure ng ganon. Di ba? Halos salita na lahat ng pelikula niya, galit siya eh. Hindi na Para kasi kay young. Jake Madrazo yan. Birthday niya ngayon. Hello, Idol Amos Jake. Ang naman naroon. Happy birthday. Nakakakilala kay Jake Madrazo. Pakisabi binati siya dito. Yeah. Sa aming programa. Nakikinig naman kayo dyan. So, okay. sige. Nasa inquiry kasi yun eh. When I was young, sa kabila nito, aminado rin ang star na tumatanda na siya. Kaya't manood na kayo ng kanyang pelikula. Sa bagay, award-winning yung kanyang pelikula, di ba? Alin doon yung sinapupunan? Yung pinalikan siya ni Governor Ayers ito. The Womb. Ayun. The Womb. Horror ba yun? Horror? Mukha tunog horror lang. Tunog horror. Hindi ba horror yun? Hindi horror. Comedy? Hindi rin. Hindi rin. Hindi rin niya alam. Suspense. Ha? Si story? Ha? Historical. History yung kwan? History nino? Kwento ng nung unang panahon. Hindi kasi nanonood kami ng movie eh. Oo nga. Kasi next month. Makapanood na tayo kasamang Loli. Kung sana. Kay Chairman Toto Villaruel. Kumusta ka na dyan? Villarreal. Villarreal. Mas maganda yung Villaruel eh. Okay. Ayos na, Loli. Artistahin eh, di ba? Oo nga eh. Okay. Tapos na ba ako? Tapos na nga. Ay, salamat. Ay, nako. Thank you. Bye-bye. Everybody, happy noontime. I am Lolly. Pop. Naglalagab lang na mga balita. Hindi umatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Matapos ang showbiz, ito na po si nangangarap ang showbiz. Pasok, Pepe. Magandang hapon. Tanghali na. Mga kasama ba? Alin ba ang mic ni Pipi? Dalawa ang mic na harap sa kanya. Dalawa na lang. Mga kasama para naman sa panghimagas natin. Lapit ka konti. Mic. May kasabihan tayong jokes are half meant or kadalasan dinadaan sa biro pero totoo na pala. Diba? Pwede. Mary Maccabee ay kadalasang nagbibiro sa kanyang mga anak at asawa na siya'y mahuhulog sa bangin o kaya naman ay bababa siya sa bangin at magtatago. Ngunit kamakailan ay ang kanyang biro ay nagkatotoo nang siya'y naglalakad sa tabi ng coastline ng Mullion Cove at aksidenteng nahulog sa bangin na may lalim na 100 feet. Nagulat na lang ang kanyang asawa na tumakbo ang kanyang anak sa kanya at ibinalitang nawala ang kanilang tatay at ang natagpuan lamang ang suot na jumper. Pinulot sa bangin ng mga rescue ang 52-year-old na si Mr. Maccabee sa pamamagitan ng helicopter at inanunsyong patay na ito. Ayoko na makinig sa mga kwento ito. Puro patay. Ngayon patay rin naman. Nakakatakot. Ano ba? Saan mo ba kami dadalhin? Nakakaawa, no? Oo nga. Dapat Kahapon meron ng ka ng tanghali. sponsor dyan. Meron na. Puneraria. Ang himagas na ito ay hatid sa ng Puneraria. Parang natutulog ka lang. Funeral Parlor. Wala ka ng hilig. Valentine's. Baka may mga Valentine's ka ba din? Tingnan natin. O kaya, wala ka, ano bang yung joke na tinanggap mo na half meant na parang totoo talaga? Wala pa ako. Wala pa nagbibiro sa'yo ng ganun? Wala pa. Ano mo, pati yung nagtatype. Tinan mo, Batay OFW. Susunod na ho, Batay. Di ba bantayan? Binago na ba title niyan? Binatay Batay na yun sa OFW. Batay sa OFW yan. Buti na lang, hindi Patay OFW. Hindi, Madalas batay. yan. Batay sa OFW talaga yan. Baka joke din. O, tinan mo. Pero half meant talaga na Half-meant totoo. yan. Parang ganun. Half-meant. Bantay. Ayan po ang
mga panghimagas natin. Kan DZXL Simon, Chongsin, Washer, Phoebe, Tatak, RMN. At kasama niyo po sa DZXL News Center, ako po si Phoebe, Tatak, RMN. Salamat. Thank you. Thank you. Ernie Carion, Dexter 81, thank you. Insecure. Don't Paano mga kasama? Dire-diretso mo naglalagablab na balitang Tatak, RMN, and yung napakinggan muli dito sa DZXL 558. Kayo ho'y nandyan ho sa inyong tahanan, sa kwarto ninyo, sa tindahan, sa sasakyan. Salamat na marami. Ngayong tanghali ho ng Tuesday, February 5, 2013. Yan. Sama nyo sa Serbisyo Publiko ho from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay si Badio Beras. Oy, 8:30 mamayang gabi ha. Lunas, kalusugan ni Mang Rudy Liwanag. Yan, okay. At Sunday, 7:30 ho hanggang 9 ha. Yan. Good morning, Metro Manila. GMM. Good morning. Di ba na? GMM pala yun. Parang GNN na. GNN. Okay. From the city of Zambol, Ceres Primo Hermano Weng de la Peña. Ay pong lahat dito ay Tatak RMN. Sumayo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!